This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Nagrereklamo ang iilang mga overseas Filipino workers na bumoto sa eleksyon kasi ang lumabas na mga pangalan doon sa automated, doon sa kanilang online voting ay hindi yon ang binoto nila. Pero ang sagot naman ng COMELEC ay talagang ganun daw. Hindi talaga lumalabas ang mga pangalan ng binoto nila. Random na mga pangalan lang daw yon ng mga kandidato para maiwasan, sabi ng COMELEC, ni Chairman George Garcia, sabi ng COMELEC, para maiwasan ang vote buying. Kasi, ito yung sabi ng COMELEC, mga kaistorya, kung lalabas yung pangalan ng mga binoto ng mga overseas Filipino workers, ay maaari daw nilang picturean yon at ibigay doon sa kandidato para ibenta yung boto nila. So, in other words, to summarize, ang ibig sabihin noon, mga kaistorya, hindi lumalabas ang pangalan ng mga binoto ng mga OFWs para maiwasan ang vote buying. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaistorya. Pero bago yan, panuorin muna natin ang balitang ito. Nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ang balitang yan si Kari Cator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang na mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, mayroon po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yun papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture ng, sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na mag-picture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas
overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan ay uminom muna tayo nito. Genesis Organic Spirulina. Ito yung sikreto ni Papa RD. Kasi itong Genesis Organic Spirulina, ito ay organic food supplement. Hindi ito synthetic. Wala itong side effects. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan para mamamalaging malakas at masigla kahit may edad na. Mabibili ito sa online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. So bago tayo magbalitaktakan ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina, mga kaistorya. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. So nakita nyo ang balita na inexplain ng COMELEC na kung kaya't hindi nakikita ng isang botante ang mga pangalan ng mga binoto nilang kandidato para daw maiwasan ang vote buying. Yun ang sabi ni COMELEC Commissioner George Garcia. Anong sabi ni COMELEC Chair Garcia? Sabi niya, kung lalabas yung mga pangalan ng mga kandidatong binoto ng isang botante, maaaring picturean yun ng botante at ibenta doon sa mga kandidato. Kaya hindi nakikita ang mga pangalan to avoid vote buying. Isa-isahin natin yan, mga kaistorya. Una, principle of transparency. Kaming mga botante, kaming mga ordinaryong botante ay gusto naming makasiguro na safe at tama yung mga ibinoto namin. The only way na malalaman namin na safe ang boto namin ay ang COMELEC mismo ang mag-confirm na kung sino-sino yung mga binoto namin, yun talaga ang nag-reflect doon sa voting machine. So napakahalaga sa aming mga botante na pagkatapos naming magboto ay maipakita sa amin, magkaroon kami ng sariling kopya or kahit hindi namin madala, kahit makita namin na yun ang mga binoto namin, may confirmation sa part ng COMELEC. Para kaming mga ordinaryong mga botante ay kampante kami na hindi masasayang ang mga boto namin at mawala sa aming mga isip ang agam-agam na baka merong dayaan sa botohan, mawala yung mga ganon. So, ito yung gusto naming mangyari sana. Principle of transparency. Pagkatapos naming bumoto, meron kaming kopya, either meron kaming kopya para mabasa namin kung yung kopya na ibinigay sa amin ay tugma ba doon sa mga ibinoto naming kandidato. Kung hindi man ipadadala ng COMELEC sa amin, at least makita namin
yung kopya na yun, para merong principle of transparency. Pero ang nangyari mga kaistorya, hindi pinapakita, yung OFW incident, hindi pinapakita ng COMELEC kung tumugma ba ang mga pangalan ng ibinoto namin. Kasi walang kopya or walang ipinapakita ang COMELEC kung yung binoto ng isang OFW, yun ba yung nag-reflect doon? Yun sanang kopya, ipakita ng COMELEC. Kung ngayon, kung diskumpiyado ang COMELEC na baka picturean o picturean, di ipagbawal yung cellphone sa loob ng presinto. Di ba? Ipagbawal yun, yung ganon. Tapos, ipakita lang sa kanya, ipabasa lang, tapos huwag padalhin ng kopya. Pwede naman yun, di ba? Bakit kailangan pang dumating sa sitwasyon na ang botante hindi niya makikita kung yung binoto niya ay nag-reflect ba doon sa voting machine? Hindi naman mahirap yun. Pwede naman gawa ng paraan yun para lang mawala yung pagdududa at agam-agam ng mga botante. Hindi ba pwedeng ibigay ng COMELEC yun? Pwede naman yun Pero bakit itong balita na ito nangyari na nagreklamo yung iilang mga OFWs na yung mga ibinoto nila, yung natanggap nilang kopya, hindi tugma sa mga ibinoto nilang kandidato. Tapos ang sagot ng COMELEC, talagang hindi nila makikita. Random na mga pangalan lang daw yon to avoid vote buying. Dito naman tayo sa issue ng vote buying. Wala pang automated voting machine, wala pang online voting system, may issue na ng vote buying. Ito mga kaistorya, ang isang politiko, base sa mga balita, sa mga pangyayari, kung meron man, okay, take note of this word kung meron mang vote buying na mangyayari, ang isang politiko, nagbibigay ng pera yan before the election. Ulitin ko ang isang politiko, base sa mga balita noon at sa mga pangyayari, nagbibigay yan ng pera before the election, hindi after the election. What's the point na magbibigay pa siya ng pera after the election? Tapos na. The vote has been casted. Di ba ang purpose ng vote buying ay bilhin ang boto mo? Di ba ang purpose ng vote buying ay, halimbawa, kung ang gustong iboto ng botante ay si Pedro, babayaran ni Juan ang botante para hindi na si Pedro ang isusulat ng botante doon sa balota, kundi ang pangalan na ni Juan. At nangyayari yon before the casting of vote. Di ba? Before the election. Kaya, logic mga kaistorya, hindi pwedeng gawing rason ng COMELEC na kaya't hindi nagkakaroon ng kopya ang mga botante sa mga pangalan ng ibinoto nila para maiwasan ng vote buying. Wala nang vote buying na mangyayari. After casting your votes. Ang vote buying nangyayari yan before the election para mabago ang isip at desisyon ng isang Pilipino na gustong bilhin ng politiko. Bakit babayaran ka pa ng politiko kung ibinoto mo na siya? Simple logic mga kaistorya. Ito, ako yung politiko, hindi ako nagbayad before casting of votes. Binigyan lang ako ng kopya ng botante na, binoto kita. Ba't pa kita babayaran? Kasi kahit hindi kita bayaran, hindi mo na mababago ang boto mo. Kung binoto mo ako, at ipinakita mo sa akin yung papel, proof na binoto mo ako, ba't pa kita babayaran? Kahit hindi kita bayaran, hindi mo na mababago ang boto mo kasi naiboto mo na yon. So what's the point of vote buying kung tapos nang bumoto? What's the point of vote buying kung tapos nang bumoto ang isang tao?
ang vote buying ay nangyayari before casting of votes. Kaya para sa akin, it violates the logic. It violates the logic, mga kaistorya, na sabihin ng COMELEC na hindi yung mga OFWs na nagreklamo dahil hindi sila nagkaroon ng kopya ng mga pangalan ng ibinoto nila para maiwasan ang vote buying. Wala na. Moot and academic na yun. Ang importante doon, transparency. Para mawala ang duda, ang agam-agam ng mga Pilipino about sa issue ng dayaan. Para pagkatapos ng eleksyong ito, kung sino man ang maideklara na mga winners, na mga mananalo, wala nang bulong-bulungan, wala nang usapan, wala nang gulo. Kasi sa voting process pa lang, transparent na ang COMELEC. Kapag kasi transparent tayo, walang masasabi ang tao sa'yo. Transparent ka eh. Pero kung ganito mga kaistorya, ito yung ikinabahala ko mga kaistorya. Papaano kung ang lalabas na resulta ng eleksyon ay hindi sang-ayon sa iba? Kakagulo na naman. Di ba? Pero kung sa voting process ay transparent na, ano ba, bumoto ako. Okay, bumoto ako. Online voting or yung shading, ano ba yan? And then after I cast my vote, binigyan ako ng COMELEC na ito yung mga pangalan na binoto ko. I-review ko yan. Okay. Tapos nung ni-review ko, tama. Yung isinulat ko sa balota, nagtugma doon sa kopyang ibinigay sa akin ng COMELEC. Wala nang usapan, mga kaistorya. Wala nang usapan. Kasi transparent eh. Pero kapag kaganito, medyo alanganin tayo dyan, mga kaistorya. Sana ay hindi pa huli. Sana ay mai-rectify pa ito ng COMELEC, itong sistema na ito. Ang gusto ko po, mga kaistorya, para mawala na yung duda, mawala na yung agam-agam, ito na lang, to be fair, para hindi sakyan ng politika ang isyong ito, COMELEC must be transparent. COMELEC must be transparent. Hindi mahirap yun, nabigyan nyo ng kopya ang bawat botante ng mga pangalan ng ibinoto nila. Para talaga transparent, para wala nang usap-usapan, wala nang ano-ano pa. Di ba? Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dyan lang po. Magandang hapon, o magandang araw, magandang gabi, kung anong oras kayo nanonood sa inyong lahat.